Titus chapter 2, verse 11 to 14. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from every lawless deed, and to purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Itinuturo ng biyaya ng Diyos sa atin upang tayo'y tumalikod sa makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, habang hinihintay natin ang dakilang araw ng ating inaasahan. Ito ang pagbabalik ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig. Bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Pag-usapan po natin this morning ay yung grace, our most compelling power for transformation. Grace, our most compelling power for transformation. Ano ang pinagkaiba ng inyong pananampalataya kumpara sa ibang maraming relihiyon? Tanong ng isang lalaki sa isang theologian. At sa isang mabilis at simpleng sagot ng theologian, kanyang sinabi ay grace. Biyaya ng Diyos. Tama naman ho, sapagkat ang grasya ng Diyos ang mahiwaga sa ating pananampalataya. Di katulad ng mga Roman Catholics, Muslims, Buddhists, Mormons, and false Jehovah's Witnesses. At marami pong ibang relihiyon na ang batayan ng kanilang kaligtasan ay mabuting gawa. The very reason kung bakit ang dami-daming maling teolohiya at ang dami-daming maling filosofiya ay dahil walang tamang pagkaunawa sa kung ano ang biblikal na kahulugan o definisyon ng biyaya o grasya ng Diyos. Sabi po nung verse 11, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Ano ho ang ibig sabihin dyan ng all men? Ibig ko bang sabihin ay maliligtas ang lahat at bawat individual na tao? Hindi ho, sapagkat pinaniniwalaan po natin ang katuruan ng Biblia na ang mga hinirang o pinili lamang ng Diyos ang siyang magkakamit ng kaligtasan. Ang sabi po ng Matthew chapter 22 verse 14, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang Diyos ang siyang may kapangyarihan at may otoridad na magpasya ng kanyang ililigtas. Romans chapter 9 verse 15 and 16,
mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. So, anong ibig sabihin na the grace of God has appeared, bringing salvation, quote and quote, to all men? Ephesians chapter 3 verse 5. Babasahin ko po, chapter 3 verse 5. Ito'y hindi ipinalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hentil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo, kabilang din sa iisang katawan, at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang ibig pong sabihin niyan na ang biyaya ng Diyos ng kaligtasan ay maaari ring tamasain ng lahat ng uri at lahat ng klase ng tao. Mayaman o mahirap, alipin o hindi, lalaki man o babae, matanda o bata, Hudyo man o hentil. So yun po yung sinasabi na bringing salvation to all men. At sa teksto po ng Biblia ay napakayaman at napakasagana, napakaluwalhati na ating malaman na ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat ng klase at lahat ng uri ng tao. Hindi lang po siya para sa mga Hudyo. Sa ngalan po ng katotohanan, tandaan po natin na ang pinakamahalagang usapin sa ating pananampalataya ay ang biyaya ng Diyos. Acts chapter 15 verse 11. Sumasampalataya tayo na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob, biyaya ng Panginoong Hesukristo. Ay salita pong biyaya. Ito po ang ugat at pundasyon ng ating kaligtasan. Buong buo po ang ating tiwala sa salita ng Diyos na ang batayan ng kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 7. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob, biyaya, na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Romans chapter 3 verse 24. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, biyaya, na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. 2 Thessalonica chapter 2 verse 16. Sa kanyang kagandahang loob, biyaya, ay nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at magandang pag-asa. Ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. At ang demonstrasyon po ng kanyang pag-ibig ay ang pagkakaloob ng biyaya. Kung wala hong biyaya, paano natin mauunawaan na ang Diyos ay pag-ibig? Ang sabi po dyan sa ating slide ay, grace is love in action. Grace is love in action. Isa po sa mga magandang larawan nito ay ang istorya ng alibughang anak, the prodigal son. Pakipagbukas po kayo sa akin sa Luke chapter 15, verse 11 to 24.
Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang buwang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, "Labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Bilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila." At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. "Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala ngunit muling natagpuan." Pansin po natin sa storya ang kagandahang loob at biyaya ng Diyos sa kanyang bunsong anak. Sa kabila ng kanyang kalapastanganan na kunin ang kanyang mana sa di kapanahunan, sa kabila ng kanyang maling paglustay dito para sa kanyang bisyo, sa kabila ng kanyang pagiging makasarili, sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, sa kabila ng kanyang pagiging suwail na anak, ano po ang sabi ng verse 20? Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. That is grace. Grace. Patakbong sinalubong, niyakap at hinalikan. Mga kapatid, sa kabila po ng ating kalapastanganan sa Diyos, sa kabila po ng ating di pagsunod sa kanyang banal na kalooban, sa kabila po na tayo'y mga kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan, tayo'y patakbong sinalubong, niyakap at hinalikan ng Diyos sa ngalan ho ng grasya o biyaya ng Panginoon. At dahil ho sa mabuting balita, at dahil ho sa kanyang buktong na anak at labis na minamahal na anak. Pagsalubong, pagyakap at paghalik ng Diyos sa atin ang epekto ng pag-aalay ng dugo ng Panginoong Jesucristo doon sa Golgotha. Pagsalubong, pagyakap at paghalik ng Diyos sa atin ang dulot ng mabuting balita. Pagsalubong, pagyakap at paghalik ng Diyos ang dulot ng kanyang kagandahang loob.
grasya o biyaya. Indeed, grace is for the worthless. Grace is for the worthless. Meron po tayong clip na papanoorin. Isang may clip, and I believe that it would really bless our heart. Isang portion po ng preaching. You are more sinful than you ever thought John you Piper. were. And you are more sinful than you ever thought. You are more sinful than you ever thought you were, and you are more loved than you ever dreamed you could be. The beauty of that statement is that it doesn't become unrealistic at either end, not the sin end or the grace end. Your sinfulness, which is worse than you think, is paid for at infinite cost. And God's valuing you is a free gift of grace that you don't deserve, but He delights to give. That's why He gives it. He wants to value you. And so go ahead and let yourself see the fullness of your sin, but with every glimpse, remind yourself of the infinite cost that was paid so that you don't dishonor the beauties of the Lord's sacrifice by holding on to the guilt that He paid to remove. And every time there's the slightest sense He loves me, He values me, He's taking me into His family, don't let that produce a big hit. It won't, because you don't deserve any of that. It is a free, blood-bought gift of grace overflowing from the heart of God. You didn't earn it, you didn't constrain it, but He loves to give it. Now, God's disapproval of our imperfection, which are real and daily, is never a contempt for us. His disapproval of things in us is never contempt. So Hebrews 12 speaks of discipline, right? And what are the words used to describe that? For the Lord disciplines the one whom He loves, and chastises every son He receives. And Proverbs, that's being quoted here, is even stronger. The Lord reproves him whom He loves, as a father the son in whom He delights. Those things feel separate to most of us, and so we have to reschool ourselves with texts like this. For God's children, even while He is spanking them, even while there is a frown of disapproval on a behavior or an attitude, He never holds them in contempt. He never ceases to love them, and He never ceases even to delight in them as His children. So let's dwell on the wonders of grace. Let every sense of unworthiness send you higher into orbit of praise for the infiniteness of the price paid for you. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Wow. Sabi po ni McLaren, for what does grace mean? It means a self-originated love. Grace is love that has no motive but itself. Grace is a self-motivated love
that is in full energetic exercise. Grace is a self-motivated, ever-acting love that delights to impart. Grace is a self-motivated, ever-acting, communicating love which bends in tenderness over and floods with gifts those that stand far beneath itself. Grace is a self-motivated, ever-acting, communicating, and stooping love which brings in its hands the gift of forgiveness and deals with those on whom it lavishes this tenderness, not according to their merits, but according to the pulsation of its own heart. And thus, grace is the shorthand word for the self-motivated, ever-acting, communicating, stooping, and pardoning mercy, which has its very home and throne in the heart of God Himself. Ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Point number 1, ang biyaya ng Diyos ay nagdudulot ng kaligtasan. Ang biyaya ng Diyos ay nagdudulot ng kaligtasan. Now, let's go to point number 2. Na ang biyaya ng Diyos ay nagdudulot ng kasanayan sa kabanalan. Ang biyaya ng Diyos ay nagdudulot ng kasanayan sa kabanalan. In the previous verse, grace was the Savior, was rescued those who believed from sin and death. The spiritual transaction of justification. In verse 12, ito ang nagtuturo sa atin. Ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Diyos, ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Grace instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously, and godly in the present age. Mapapansin po natin dito na sa biyaya tayo nag-umpisa, sa biyaya din po tayo magtatapos. Our justification is by grace, our sanctification is by grace also. Ang ating pagiging matuwid ay sa biyaya ng Diyos, maging ang ating paglago sa Kanyang larawan at wangis ay sa pamamagitan rin naman ng Kanyang biyaya. At mananatili tayo sa biyaya ng Diyos. Verse 13, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. All by grace. Ito ang pagbabalik ng dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. Ang operasyon po ng biyaya ay patuloy na mananaig at maghahari sa buhay ng mga hinirang hanggang sa maabot nila ang kaluwalhatian. Noong una, ang mga mananampalataya po ay pinaghaharian ng prinsipe ng kasamaan. Ephesians chapter 2. Lahat ng kanilang iniisip, sinasabi at ginagawa ay nasa impluwensya at kapangyarihan ng dyablo, ng kasalanan. Hindi po sila makahindi sa kasalanan sapagkat sila'y alipin nito. Ngunit nang maging makapangyarihan sa kanilang buhay ang mabuting balita na kanilang narinig, tila nabuksan ang mga matang bulag sa kasalanan at nagkaroon sila ng kaunawaan dahil sa makapangyarihang kilos ng Espiritu. Sila nagkaroon ng bagong puso at bagong espiritu upang ibigin ang mga tagubilin ng Panginoong Diyos at buong pusong sumunod at mamuhay ng angkop sa mabuting balita. Na maging makapangyarihan sa kanila ang mabuting balita
nag-umpisa ang tunay na digmaan o labanan sa kaluluwa. Sa dugo ni Kristo ay mayroon na silang kalayaang tumalikod at hindi sumang-ayon sa kasalanan na kanilang nakaugalian o nakasanayan. Ngunit habang sila'y nabubuhay, patuloy na naglalaban ang nasa ng laman at nasa ng Espiritu. Sapagkat sa buhay po ng isang hinirang, ng isang mananampalataya, ang nasa ng laman at nasa ng Espiritu ay patuloy na naglalaban at ito pong dalawang to ay hindi magkasundo. Paliwanag po ang bilin ng Biblia sa mga mananampalataya. 1 Peter chapter 2 verse 11. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Romans chapter 13 verse 14. Ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag sundin ang mga hilig ng laman. Galatians chapter 5 verse 24. Pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Romans chapter 6 verse 18 and 19. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin ng katwiran. Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. In 1 Peter chapter 4 verse 1 to 3. Dahil si Kristo ay nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinauumalingan ng mga Hintil. So yan ho yung bili ng Biblia, ng salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang hinirang, pinili at tinawag ng Diyos. Ngunit hindi po ito ganoon kadali. At sa anumang oras, kaya tayong lamunin ng kasalanan. Napakahirap po na paglabanan. At napakahirap po nakalaban ng sarili. At may mga panahon na nadadaikan ng partikular na kasalanan. At minsan, hirap kang paglabanan ito. Sobra ka nang sinusumbatan ng iyong konsensya dahil sa kasalanan na iyong nagawa. At nakukuha mong pagdudahan ang iyong kaligtasan. At ang maganda ho dito ay natututo tayong magsuri. Kung tayo po ba ay talagang mga hinirang ng Diyos, pinili, tinawag ng Diyos, o kung tayo ba ay talagang mga anak ng Diyos. Isang katotohanan na magbibigay ng lakas sa atin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga hinirang. Kung ang biyaya ng Diyos ay sapat sa kaligtasan, sigurado na ang biyaya ng Diyos ay sapat din naman upang patuloy na baguhin at patuloy na palakasin ang kanilang mga kahinaan. God permits them to become weak so that they might receive His strength. Grace is the active working of God to reach them at their point of need and supply what they cannot obtain for themselves, and become most evident in their lives when they are humble, helpless,
and things look hopeless. Ang biyaya po ng Diyos ang ating kapangyarihan upang talikuran ang makamundong pamumuhay. Ang biyaya ng Diyos ang ating kapangyarihan upang talikuran ang damdaming makalaman. Ang biyaya ng Diyos ang ating kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng may pagpipigil. Ang biyaya ng Diyos ang ating kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng matuwid. Ang biyaya ng Diyos ang ating kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Grace is the strength of God to overcome. Grace is the strength of God to overcome. Verse 14, ang sabi po, inihandog niya ang kanyang sarili upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. People for His own possession, zealous for good deeds. Dahil po sa biyaya ng Diyos, dahil sa mabuting balita, ang hinirang, ang tinawag, ang pinili, ang mga Kristiyano ay pagmamay-ari na ng Diyos. At sila'y nakatalagang maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Hindi upang maligtas, kundi dahil sila'y ligtas na. Zealous for good deeds. Kung atin lang pong uunawain sa gabay ng Espiritu ang laki ng trabaho ng grasya o biyaya ng Diyos sa kaligtasan at kasanayan sa kabanalan, ito po yung mag-uudyok sa atin na magkaroon tayo ng buhay na puno ng pasasalamat at pagsunod sa Diyos. If you really understand itong biyaya ng Diyos. Sabi po ni Brian Chappell, and as I close, I contend that grace, rather than lessening human responsibility and sanctification, is the primary motivation and enablement for our obedience. Rightly perceived, grace is not license to sin, but the means by which we fulfill the human responsibilities of sanctification. Tandaan po natin ang kasanayan natin sa kabanalan at paglago natin sa kanyang larawan at imahe ay hindi sa pamamagitan ng self-righteousness. Hindi po siya sa pamamagitan ng self-effort. Hindi po siya sa pamamagitan ng self-motivation. Kaya mo yan. Ganito lang gawin mo. Mapagtatagumpayan mo yan. Magtiwala ka lang sa sarili mo. No? Hindi po self-fulfillment ang ating pakikipaglaban sa kabanalan, kundi sa biyaya ng Diyos. Very frustrating na maglista ka ng list of do's and don'ts para lang magmukha kang banal at lumalago sa pananampalataya. Ngunit, as Brian Chappell said, rightly asserted, no, yung motivation and enablement nasa grasya ng Diyos. Maganda itanong natin sa ating mga sarili, kung nasa akin ang biyaya ng Diyos, tinatalikuran ko ba ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman? Kung nasa akin ba ang biyaya ng kaligtasan, ako ba'y may pagpipigil? Lumalakad ba ako ng matuwid at karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Kung nasa akin ang biyaya ng kaligtasan, inaari ko bang ako'y pagmamay-ari ng Diyos? At ako ba'y masigasig sa paggawa ng
mabuti. Nawa po'y pangunahan tayo ng gabay, lakas at tulong ng biyaya ng Diyos sa lahat ng oras, panahon at sitwasyon. At patuloy po tayong umasa sa Kanyang makapangyarihang biyaya. Tandaan po natin, ang biyaya ng Diyos ay nagdudulot ng kaligtasan. At ang biyaya ng Diyos ay nagdudulot ng kasanayan sa kabanalan. If you are saying that you are saved by grace and yet you are walking according to your own will, and you are not renouncing the worldly desires and unholy ungodliness and even worldliness, make your election sure. Katulad doon ng sinabi ni Apostol Pedro. Tayo po lahat ay manalangin. O Diyos, sa dakila, maraming salamat po. Maraming salamat po. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng panahon, sitwasyon, pagkakataon, ang biyaya mo ang siyang patuloy na manguna sa amin. Not our will, Lord God, but your will be done. Hayaan mo, Panginoon, na lahat ng aming iniisip, lahat ng aming sinasabi, lahat ng aming ginagawa ay maging ayon sa impluensya ng iyong biyaya. At nawa patuloy mong palaguin, pagyabungin ng biyaya, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa oras ng kahinaan, sa oras ng mabigat na tukso, sa oras ng mabigat na pagsubok, hayaan mo, Panginoon, udyukan mo kami sa iyong Espiritu na manangan sa kapangyarihan ng iyong biyaya. Maraming salamat, Panginoong Diyos, at patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Amen.